Sa panahon ng mabilis na impormasyon at kaliwat ka ng balita, kailangan mo ng isang channel na mapagkakatiwalaan, diretso at para sa bayan. Ito ang Balitang Pambansa, ang iyong bagong tahanan ng mainit na issue, tunay na impormasyon at mga balitang hindi mo dapat palampasin. Mula sa mga trending na kaganapan sa social media hanggang sa mga seryosong isyong pambansa. Bantay kami sa bawat sulok ng bansa para sa iyo. Hindi lang basta chismis, kundi validated news, mga impormasyon na may batayan at mga kwento ng tunay na buhay Pilipino. At kung gusto mong laging nauuna sa kaalaman, huwag kalimutang mag-like, mag-share at higit sa lahat, mag-subscribe. Dahil sa Balitang Pambansa, balita mo, boses mo, bayan natin ito. Bayan. Ang una ho niyang post mga abangers, may inaabangan ba kayo? Mamaya na, kain muna ako. Ganyan ho yung mga posting niya sa social media. Para saan? Para makapukaw ka ng atensyon sa ating mga kababayan. Loko-loko. Hindi ho ganyan ang pagiging DILG Secretary. Isa ho ang inyong ahensya sa pinakamataas na pwesto sa pamahalaan nitong si Marcos Jr. Dahil mga ano ho yan, mga local government ang tinitimon nitong si John Vic Remulla. Mga mayor ho ang hinahawakan ng mama na yan. Di ba? Ngayon, kung ganitong klase ang ating DILG Secretary, magkanya-kanya na ho kayo. Para doon sa mga mayor, huwag nyo hong hintayin ang anunsyo ng mama na to. Isa ho sa kanyang mga posting sa kanyang social media. Eto ho, nakita ko lang kay Pambansang Dalaga. Mega love shoutout dito kay Madam Pamela ng Third Floor Studio. Mag-subscribe ho kayo sa great conversation niya. Marami ho kayo. Puro great nang nandun, puro great. Dito walang great dito. Okay? Gusto nyong great conversation dito kay Pambansang Dalaga. Yan ho ang mga mga posting niya ngayong maghapon. Unang post niya, mga abangers, may inaabangan ba kayo? Mamaya na, kain muna daw siya. Kain muna daw siya. Di ba napaka-insensitive ng mama na to? Paano ka naging DILG secretary? Hindi pa pwedeng maging formal? Lahat na lang ba katawa-tawa sa'yo? Lahat na lang ba idadaan mo sa biro? Anak ng toko, ibang mga kababayan natin, yung second floor nila, lubog na ho sa baha. Ngayon, itong ating DILG secretary, mga ganito ang kanyang mga anunsyo sa kanyang social. Paano kasi seryosohin? Baka seryoso ka na. Akala pa ng mga kababayan natin, nagpapatawa ka. Yang pagiging DILG na yan, hindi biro. Isa ko kayo sa shot caller, ika nga. Isa ko kayo, pagkawalimbawa na yung amo mo, baka nagpupulburon sa Amerika o kung ano mang pinagagawa ni Marcos Jr. dyan sa Washington, ikaw naiwan dito, isa ka sa mga shot caller, isa ka sa mga pinagbilinan. Tapos, babanatan mo kami ng ganito. Ito pa ho ang kanyang post sa kanyang dito sa DILG. Mismong pa ho ito DILG, Sec John Vic. Ito. Mga abangers, hindi pa ho siya tapos. Ito, ayan. Mga abangers, sarap ng bogchiko. Baliktaran. Mahilig ka rin sa baliktaran. Wag na. Meron na nauna dyan, Brad. Yung si Yorme na nauna dyan. At papakinggan din natin mga banat nitong si Yorme dito sa video na to. Naku, biglang lumabas itong si Kokak. Yan ho ang kompletong video ng noong mama na taga-tribune na nag-interview sa kanya habang namimigay siya ng timba dyan sa Di natin alam kung anong lugar yan. Yan ang nagpauso sa baliktaran. Ikaw, John Vic, manahimik ka. Hindi bebenta sa amin yung pabalik-baliktaran mo na yan. Kung gusto nyo makinig ng baliktaran, kay Yorme tayo. Kaya mamaya ho, yan ang papakinggan natin. Eto. Ano bang sabi nitong si John Vic? Mga abangers, sarap ng bogchiko. Sa kabusugan ko ay nakaidlip ng sandali. Eto na. Ang inaabangan ninyo. Alin? Kaya sinupalpalo siya nitong si J.K. Hersito. Ang sabi ko nitong si J.K. Hersito, there's a time and place for trying to be funny.
This ain't one of them. Oh, this ain't one of them. This ain't one of them, John Vic. Hindi to ang isa sa mga yon. Kung gusto mo maging katawa-tawa o kung gusto mo sa bagay, kahit di ka magmukhang magpatawa, mukha ka nakakatawa, John Vic Remulla, dahil ano ka ikaw isa ka sa mga hindi namin malaman kung bakit ka nasa pamahalaan, di ba? Hindi, wala ho tayong, wala tayong clue kung sa bagay, mga magkakaibigang bangag nga naman pala. Eto na, punta na ho tayo dito kay Gibo Chodoro King. Sa ating po mga kababayan, ito po i-follow up dun sa pahayag natin kanina. Nagkasundo po si General Bronner at saka si Admiral Paparo batay po sa pag-uusap namin ni Secretary Hegseth at ng ating Pangulo na magdi-deploy po ang Crisis Action Team ng US Indo-PACOM kaalinsabay po ng ating Armed Forces of the Philippines at lahat po ng pangangailangan ng ating mga response efforts ay naka-activate po ang mga EDCA site for relief goods at ang mga activated daw ho ang EDCA site for relief goods. Anong pamimigay nila? Gibo Chodoro, bala? Anak ng tokwa, oo. Ngayon, kung every time na lang na may dumara ang bagyo sa atin at kailangan nating i-activate yan, kailangan pa nating magpunta ng Washington DC, ayoko na dyan. Ayoko na dyan sa EDCA na yan. Tanggalin na natin mga buwisit na EDCA site na yan. Mga perwisyo yan eh. Libre renta, libre patubig, libre kuryente, libre lahat. Ngayon, pagka merong sakuna, kasi sa kahaba-haba ng panahon na nandyan yung mga EDCA na yan. Kung hindi pa magpunta ng Washington DC itong si Marcos Jr., di pa ma-activate yan? Hindi pa natin mapapakinabangan yan? In the first place, in-advertise nyo sa sambayan ng Pilipino yan for humanitarian purpose, for humanitarian reason. Kaya tayo magtatayo niyan. Kaya natin pahihintulutan yung mga EDCA na yan. Sa kahaba-haba ng panahon, ngayon nyo palang ibibida sa amin kung hindi pa kayo magpunta sa Amerika, mga walang hiya kayo. Pambihira. Pagka nga naman tinamaan ka ng mga bangag. Air assets at iba pang mga assets ng combined Armed Forces of the Philippines at US Indo-PACOM ay gagamitin po. At dahil po ito'y panahon ng tag-ulan, patuloy po itong pag-uugnayan ng dalawang armed force ng Estados Unidos at ng Republika. Brad, hindi panahon ng tagulan. Ang panahon na to ay tinatawag na climate change. Okay? Wala nang rainy season sa Pilipinas. Wala nang monsoon season. Pagka nag-uulan, ang tawag dyan ay climate change. Tandaan nyo ha, mga kababayan. Panahon ng December, malamig. Papasok ang March, April, May, summer season. Hindi. March, April, May. March, April, May, summer season. June, July, August, climate change. Ito sige po, baka hindi siya na-briefing nitong si Bangag. Ng Pilipinas at ang iba pa pong mga kaalyado natin na nasyon upang sa ganon makahatid po ng tulong sa mga nangangailangan at masagip po ang buhay ng mga nangangailangan. So, ako po'y... Brad, kahapon pa merong nangangailangan. Kahapon pa dapat merong sagipin. Anak ng tokwa ngayon pa lang na-activate. Nasagip na ho sila. Sabihin mo doon sa mga kanunyong kaibigan, magsiuwi na. Nasagip na ho sila. Pambira, oo. Itong mama na to, anong tawag sa mga tao doon? Tawag dyan, Maltese, ha? Mga taga Maltese. Di ba? Kung mga Pilipino, tawag Pinoy. Yung mga kaibigan nitong si Gibo, tawag sa kanila, taga mga Maltese. Maltese. Di ba? Di ba, napabalita, meron daw Malta passport yan, di umano. Alam nyo anong tawag doon sa mga taga Malta? Tawag sa kanila, Maltese. Di ba, Gibo? Once upon a time sa buhay mo, tinawag kang Filipino Maltese. Inatasan ng Pangulo na ibalita po sa inyo
na nag-monitor po kami dito, nakipag-coordinate kami kay General Bronner at sa OCD. At Monitor lang na monitor. nag-commit po si Admiral Paparo mismo ng UNC Indo-PACOM kaya hindi na po siya makikipag-meeting mamaya, kung hindi pabalik na po siya sa Hawaii para ma-organize ang combined efforts for kung ano man ang kailangan upang Imagine, pati ikaw, hindi mo alam kung ano kailangan kasi nasa Amerika ka, wala ka sa Pilipinas. Brad! Imagine kung ano ang mga kailangan. Hindi mo ba alam kung ano yung mga kailangan? Uwi ka dito, lumusong ka sa baha para malaman mo kung ano. Alam mo ano kailangan? Alam mo ano kailangan? Kailangan namin ng flood control. Kailangan namin yung 5,500 flood control na pinagmalaki ng amo mo nung huling SONA. Yun ang kailangan namin. Di namin kailangan yung EDCA. Di namin kailangan yung activate. Kailangan namin gumaganang flood control. Yun ang kailangan namin. Yung rescue and ating relief efforts sa Pilipinas ay tuloy-tuloy po nating magampanan. Marami pong salamat at mag-uulat po tayo kung meron pa mga importanteng mga kailangan ihayag sa inyo po. Thank you. Eto mga kababayan, dumako naman ho tayo dito sa kompletong video. Yung kasi, yung dun sa huling video natin, putol yun eh. Ito talaga yung kompletong video nitong si Lisa na kung saan hindi ho siya nakapalag doon sa reporter ng Tribune. Ha? Ano ho siya, ika nga linampaso ho siya ng reporter ng Tribune. At dito rin ho sa video na to, mamamataan na meron ho siyang kasamang diwata. Nakananto ko ang personal bodyguard nitong si Lisa Araneta Marcos. PNP chief. I mean, personal security niya si Nicolas Torre. Galing ito, panoorin ito, kompletong video, panoorin natin. Game. Grabe naman yan. Photo ops yan, photo ops para sa ika nga soundbite purposes. Para merong ma-post. Nagpunta siya dyan para makapagpabida, merong jacket na bagong Pilipinas o kung ano mang kabalbalan yan. Pakita siya dyan, bigay-bigay siya ng mga timba-timba. Pagkatapos ng after 2 minutes, aalis na siya. Ganyan ka-plastic ang pamilya Marcos. Panoorin nyo. Gaano ka-plastic si Lisa? Panoorin nyo to. Ay, si General Diwata nandun. Hello mga Tribune! Dito po kami. Ayan na naman si Tribune. Narinig yung tawa ni Tribune. Ulitin natin pakinggan nyo yung tawa ni Tribune. Pakinggan nyo. Hello mga Tribune! Dito po kami. Ganda ng tawa niya Nasunugan kami. Hindi, huwag naman. Huwag na meron na kami na case ko. Kakampi mo kami, mga. Ito pa isa. Kayo kayo dyan sa Tribune Daily Tribune Kakampi pala kayo ni Lisa Napag-ahalata kayo, pinost nyo pa talaga. Kakampi nyo kami, ma'am. Kakampi namin. Hilahin si Mel Robles. Ikaw dito, Mel. Akala ko nasa US kayo. Akala ko nasa US kayo. Malala ito, malala. Ang lalaho nito. Ayun Tatlong timba pa lang Tatlong timba pa lang nagyaya na umuwi. Tingnan yung panood nyo. Sabi sige, nakapila na kami. Tutulong ako. General Torre. Huwag mo yan, baka Sige. Sino na nakapamingwit ng palaka dito?
Taas ng kamay. Nakapamingwit na kayo ng palaka. Ako nakapamingwit na ako eh. Sarap niyan eh. Yan si General Torre, ano niya yan? Pagka nag-uulan, di ba? Diyan yung mga palanga lumalabas. Tagal nating di nakikita yung ali na yan kung di pa mag-uulan. Torre, bantayan mo na maigi ang ali na yan. Baka mabingwit nila yan. Di ka mo. Tatlong timba, sabay sibat. Ganyan ka-plastic ang mga Marcos. Ganyan ka-plastic ang mga Araneta. Yan ho si Lisa Araneta Marcos. Tatlong timba, sabay sibat. Anak ng tokwa. Namigay ka pa. Uy, pagpalagay na natin, 10 timba, tapos sibat ka na. Lang yan. Kasi di naman aalis yan yung taga-Tribune eh. At pagpunta niya ng taga-Tribune, automatic naka-record yan. Pagka nga naman tinamaan ka ng mga plastic. Ngayon si Lisa, uy, may payakap-yakap ka pa. May pahalik-halik ka pa. Madam ha, yung kutis mo na paghahalata ka. Yinakap niya yung bata. Pagpasok ko sa sakyan, sasabi niya, asan yung alcohol ko? Bigyan niyo na yung alcohol ko sa akin. Nga kayo. Ma'am Lisa, one question lang. Ma'am, bakit nandito po kayo, ma'am? Video para online lang. Utos ng Pangulo, tumulong eh. Ay, sige. Uy, nandun si Mer Robles. Si Mer Robles. Nandiyan si Mer Robles. Utos ng Pangulo tumulong. Anong ginawa nila dyan? Nag-picture taking. Hindi ba kayang gawin ng DSWD yan? Hindi kayang gawin. Kailangan... Okay naman eh. Di maraming salamat. Namigay ka ng 3 timbang... I mean, pag alis nila, siguro namigay pa. Pero, para saan pa nagpunta ka? Kung pagkatapos ng 3 timbang inabot mo, hihilain mo na itong si Melquiades Robles. Di ba? Kabalbalan. Dito na tayo kay Yorme Isko. Yorme, ito yung... Ito ang magaling sa baliktaran. John Vic, makinig ka ha. Makinig ka, John Vic. Ito pagka tumakbo ng senador to, next election, natin to, support natin to. All the way natin to. Pwede siyang tumakbo after 3 years. Mananalo ulit ng pagka-senador yan. So, pagkatatakbo si VP Sara, pwede siyang tumakbo ng pagka-senador. Supportahan natin siyempre. Yorme yan di ba? All the way natin yan si Yorme. Okay. Siyempre si Ma'am Mocha Olson, di ba? Supportahan natin. Kasama niya si Ma'am Mocha. Tsaka magaling. Pakinggan natin mga kababayan. Hi, magandang hapon po at maulang hapon sa ating lahat. Sana po habang napapanood ninyo itong ating broadcast or update sa lungsod ng Maynila, we are live in City Hall now, ay sana kayo nasa mabuting kalalagayan at malusog na pangangatawan. Mahirap po ang ating sitwasyon hindi lamang sa Manila, kundi I think here in Luzon and particularly in National Capital Region. So muli, sana ay nasa mabuti kayong kalalagayan. Now, thank you for watching. Please, if I'm not asking too much, so that we can reach as many Manileños as possible sa lalong madaling panahon sa mga update nagaganap at magaganap sa ating lungsod. Patuloy po kami mag-update sa inyo sa aming mga social media account, sa personal kong account, at yung bago nating yung sa atin na Manila City Government Facebook page. Baka mamaya pwede niyong ipakita. Para kung sakaling may update, doon ipopost namin whether kalsada, baha, evacuation sites, and so on and so forth. For the meantime, pumanatag kayo, may gobyerno sa lungsod ng Maynila. At yun na may bagay na pinagpapasalamat ko rin sa kapwa ko kawani na kukunti pa rin ang tulog nila. We'll do our best. But let me begin with an update. Unang update, sa mga kababayan natin. Sa ngayon po ay patuloy na umuulan. At mukhang lalakas pa ho ang sitwasyon ng ulan
at ito'y mukhang magiging bagyo na o at papangalan ng Bagyong Dante, no? If I'm not mistaken, that's the target name, no? Bagyong Dante. So, una, sa Maynila, maraming may mga sasakyan na nakaparada sa kanilang mga tapat ng bahay. That's the normal scene in the city of Manila. We are an old city, and that's how we are, but I think this information may help you wherein ang SM San Lazaro at SM Manila. Sa kabutihang loob ng SM ay ino-offer po nila ang kanilang mga parking spaces sa atin free of charge overnight. Ulitin ko po, no? Ayos. At please do share this broadcast. Kung ang Share, mga share, sasakyan ninyo ay nakaparada Kaya ko isinasama yung mga video nitong si Yorme kasi nga ho talaga karamihan ng mga nasasakupan ni Yorme apektado ho dito sa malawakang pagbaha na to. Para at least kung mas maraming makapanood ng video at merong diyan sa lungsod ng Maynila, diyan sa NCR, mapanood nila tong video na to, may kamag-anak sila doon. Maabisuhan na itong mga simpleng bagay na sinasabi ni Yorme. Napakalaking tulong ho nito kagaya ng mga paparking na binibigay ng yung libreng parking ng SM San Lazaro, SM Maynila, di ba? Ang laking bagay ho niyan kasi pagka naperwisyo kayo, nabahayin sa kenyo, napakalaking problema ho niyan mga kababayan. Yung mga maliliit na detalye na yun, napakalaking bagay ho nun sa mga ordinaryong Pilipino. Hindi ho biro ang magpagawa ng nabaha ang sasakyan. Kaya sabihin na natin, okay, may insurance ka, paano naman yung abala, di ba? Yung abala ho, yung mahirap doon mantakin nyo, pagpalagay na natin, 1 buwan kayong walang sasakyan, meron kayong hinahatid sundo, pati yung mga anak nyo maapektuhan dahil dyan sa bahan. Mga maliliit na detalye na to, talagang napakalaki ng impact nito sa pamumuhay ng ating mga kababayan. Especially sa mga nasasakupan nitong si Yorme Isko Moreno. sa kalsada, which we Hindi dahil nagbibida-bida tong si Yorme, Hindi ho. Normal na yun sa kanya. Dati pa. Ganyan ang style ng pamumuno niya. Nung nakikita natin siya na sinisita niya yung mga rider sa daan, yung lumalampas sa pedestrian, normal, hindi yung pag-eepal. Kung yun gagawin ni Bangag yun, oo, pag-eepal yun. Kung yun gagawin ni kung sino man ang, yung mga nasa gabinete nitong si Marcos Jr., hindi kasi natural. Pero from the very beginning, ginawa mo na yan, hindi tayo magtataka dyan. At yan ang ginagawa ni Yorme noon pa man. don't guarantee na kayo ba'y mababa o hindi. Dahil totoong maraming baha sa Maynila, marami rin tuyong lugar sa Maynila. Pero tuloy ang bagyo, kaya unahin ko na itong announcement na to. Alam ko, pinag-ipunan ninyo ang inyong mga motor, pinag-ipunan ninyo ang inyong mga sakyan, yan ang mga bagay na ginagamit nyo sa hanap buhay, gusto nyo yan mapangalagaan. Kunin na natin ang pagkakataon na ito, hanggang alas 9 ng gabi lamang bukas ang parking space sa SM San Lazaro at SM Manila. Free of charge. It was confirmed a few minutes ago by Chief Cesar Chavez na nag-o-offer sa atin ng kagandahang loob ang SM San Lazaro at SM Manila. Bakit pumalaga yun? Dahil sila po ay may mga multi-level parking space. Para itong overnight, hindi na kayo magdadali-dali o matataranta, baka tumaas ang tubig, pumunta na po kayo sa mga parking space available sa SM. Sila po ay tatanggap hanggang alas 9 ng gabi. Yung mga na-stranded naman, they offer free wifi at malugod kayong tatanggapin sa SM San Lazaro at SM Manila. So, ulitin natin Nay, Tay, mga atit kuya ko na may mga sakyan, meron tayong overnight free parking sa SM Manila at San Lazaro. Yan ang unang-una. Pangalawa, update lang po, as of 3 p.m. today, we have already 22 evacuation sites. About 876 families
evacuated. 3,035 individuals in the city. At patuloy na lalaki itong numerong ito dahil palala pa ho ang sitwasyon. Ano ang kalalagayan nila? Ay through the leadership of Director J. De La Puente ng Manila Social Welfare Development ng City Government at ang buong team ng mga social worker natin sa buong Maynila ay nagtulong-tulong na sila ibigyan ng hot meal, pangalagaan, asikasuhin. At sila rin po ang aming frontline to attend to our evacuees. Now, usaping evacuees, nais ko pong pasalamatan ang ating superintendent, no? Si Superintendent Nerissa ay inoffer ang ating 104 schools on top of our evacuation sites. So ano po ang epekto nitong pinagkaloob sa atin ng SDO? Ng ating minamahal na superintendent ng ating mga paralan, mga barangay chairman, mga kagawad, secretary, treasurer, EXO, SK chairman, kung sakali, huwag nawa loobin ng Diyos, nagbaha, umakyat ang tubig sa inyong barangay, maaari na po kayong magtungo, hindi na po sa evacuation site, kundi sa malapit na paralan sa ating mga barangay. Ulitin ko ang mga barangay chairman, tandaan po, hinihimay-himay ko po, no, yung mga tagubilin ng inyong pamalang lungsod. Kung kayo ay nearby, the riverside, creekside, at ang barangay niyo ay bahana, at kailangan yung ilikas ang taong bayan, para hindi na kayo mahirapan, inaalay sa atin, pinapayagan tayong magamit natin ang mga paaralan, elementarya at high school ng lungsod ng Maynila. We have about 104. So we have an instant safekeeping area, dry area for our constituents. So, Galing. pwede ninyo pong magamit yan. At mga barangay chairman, kayo ay makipag-ugnayan na sa mga malalapit ninyong paralan para kung sakaling kailangan ng buksan, ay kausap nyo yung mga taong naitalaga ng pamalang lungsod na magbabantay ng mga pasilidad o paralang natin dito sa lungsod. Pangatlo, marami sa inyo na-appreciate, nababasa ko po ang inyong comment. Bagamat baha sa Maynila, ay nakita po ninyo na walang inanod na basura sa ating mga baha. Salamat sa inyo, mga barangay chairman, kagawad, secretary, treasurer, DPS, yung atin po, engineering, at Lunel. Bago pa dumating ang bagyo, nahakot natin lahat ang basura sa lungsod ng Maynila. Alam naman natin bulubundukin ang basura sa Maynila. In fact, bago po ko nag-assume, may isang bagyo na kung saan inanod ang mga basura. Nakita po natin yan sa Maynila. But, thank you for your appreciation. Now, na-appreciate nyo na yung bahay walang basura sa lungsod ng Maynila. Pero, hindi po dyan nagtatapos. Malaki pa po ang pansin ko din yung mga baha ngayon diyan sa lungsod ng Maynila, hindi kagaya nung baha pagka nung panahon nitong si pangalan nitong si anong pangalan nung pinalitan niya, yung si kalimutan ko, comment yung asawa. Harapin natin problema sapagkat napatunayan na namin kagabi alas 9 ng gabi hanggang alas 2 ng madaling araw kung saan ginamit po natin ang DPS, MTPB at Engineering Office kung saan para bungkalin yung mga
drainage system at nakita natin na totoo at we are in the right direction, that one of the major cause ng flooding ay ang mga drainage ay barado ng burak. So, mga barangay chairman, mga kagawad, naalala ninyo sa executive order ko nung pagsimula ko pa lamang na talagang gawin natin tuwing Sabado ay bungkalin natin ang ating mga kanal ng mga bara. Ito'y nagpatunay na isa sa major factor na kung bakit lalong mabilis ang pagtaas ng tubig at matagal ang paghupa. So, iyan po'y isa lamang sa suliraning kaya ko na pong patunayan na personal. Dati haka-haka lamang ng ininyero, haka-haka lamang ng individual, haka-haka lamang. Ngunit, for the past 2 days, I've been going in and out of Taft Avenue because there are portions in Taft na hindi baha at meron mang portion na akala mo may undoy. So, kaya, once and for all, to put a period on this problem or in this perennial situation, gusto ko nang malaman. So, napatunayan na namin, katulong din natin kagabi ng madaling araw at pinagpapasalamat ko sa DPWH NCR o Regional Office at DPWH Manila South and Manila North. Yung team nila kasama natin kagabi. So, now, having said that, may problema sa pumping station na pinagawa, ngunit hindi gumana. Yung mga pumping station ng MMDA na tangan-tangan nila, gumagana. Madalit salita, of all the problems, nagpatong-patong na yan, patuloy po tayong makararamdam ng pagbaha. Hindi lang ngayon, sa bagyong ito, baka sa mga darating pangarap. But rest assured, I assure you, to the people of Manila who is watching right now, and to those who have family members living in the city of Manila, ay kami po hindi titigil. Bubungkalin namin yan whether bumabagyo, at mano pa will take advantage kapag yan po ay tuyo na ang ating mga kalsada at wala ng ulan. Ayun. Saludo dito kay Yorme Isko Moreno. Dito sa bahagi ng video natin na to, pag-usapan na ho natin ang interview ng mga banateros dito sa isang banateros na nasa dahig ngayon. Walang iba kundi dito si Boss Dada. Okay? Ngayon, pwede nang lumabas si VP Sara kasi huling niya na ngayon, bisita niya na ngayon. After kasi nito, bukas ang flight niya, papalit sa kanya si Madam Hanilet. Papunta naman ng Korea si VP Sara. Doon naman niya imimit yung mga kababayan natin na nananawagan para papauwi si Pangulong Duterte sa Pilipinas ng buhay at malakas. Saludo ha. Yung mga kababayan nating nasa Korea ha, pupunta ho dyan si VP Sara. Medyo meron nga lang hindi magandang balita mga partner kasi kahapon po, hindi lang ibinalita ni VP Sara pero si Pangulong Duterte parang inilabas ng facility para ma-check up. So, may nakausap kasi tayo dito na isang police na kilala si Pangulong Duterte. Sabi nga daw kaninang umaga or kahapon ng umaga, dinala sa hospital for check-up. Tapos meron daw test na ginawa na yun lang daw inaantay nila. Pero bumalik si Pangulo sa loob at nakasama naman ni VP Sara. Pero Ito ba okay naman si VP Sara kahapon. Ito'y regular check-up ba o ito'y emergency? Parang ang sinasabi sa atin nung nakausap natin partner, mukhang emergency kasi meron naman daw doktor dito sa loob at clinic, pero bakit kailangan pa siyang ilabas? So kaya whatever it is, manalangin tayo na sana talagang ma-weather ni Pangulong Duterte itong mga nangyayari sa kanya, lalong-lalo na itong pagkakakulong sa kanya dito.
medyo siyempre bumabagsak din talaga yung health ng tao, lalong-lalo na kapag nalungkot ka, di ba? Hindi mo nagagawa yung mga dati mong gusto. But okay naman so far, sabi naman ni VP Sara kahapon, maganda naman yung pag-uusap nila. Napag-usapan nga nila pati yung buhok ni pati yung buhok ni Trillanes na pag-usapan nila. Nasabi rin niya na parehas sila ng uhit ng palad ni Pangulong Duterte, si Pastor Apollo Kibuloy daw. At ngayon, aantayin natin yung sagot ni VP Sara kasi kahapon lang niya nalaman yung pag-deny ng Pasig RTC sa petition for bail ni Pastor Apollo Kibuloy. Kahapon lang niya nalaman. So ngayon daw, sasabihin niya kay Pangulo, hihingan daw niya ng reaction. So, Boss Dada, yung pagdala kay Pangulong Duterte sa ospital, nabalitaan niyo yan, hindi ho lang sa labas, di ba? Yan ay galing mismo sa pulis na nandun sa loob ng ICC, tama? Opo. Ang sabi pa nga ng pulis, parang nagtataka pa kayo bakit parang hindi masyadong masaya si VP. Kasi hindi sinabi ni VP yun dito sa labas eh. Yung pulis lang nagsabi sa atin na kasi kanina, parang chinismis sa atin kasi kanina nilabas siya para dalhin sa ospital. Sila daw nagtaka kasi nga meron naman daw clinic tsaka mga doktor sa loob. Pero mukhang baka kailangan lang ng test. So let's just be positive. Sana wala namang naging problema. Pero nakausap naman ni VP Sara kahapon eh. So, pero ngayon nasa loob na. Tama? Nasa loob na ngayon, nasa loob ngayon si Pangulong Duterte. Nasa loob din si Inday Sara at anytime nga, inaantay natin loob siguro mga 30 minutes from now or 20, lalabas siya para harapin ulit sa huling pagkakataon yung mga kababayan natin dito sa Duterte Street dahil nga uwi na siya bukas. So, yung Boss Da? Sige. Ay, sige. Ikaw, Jay, may tanong ka? Yung mga gamot ni PRRD, na ba? Talagang in-stop na? Oo, kasi yung ang nag-administer na ng mga gamutan niya dito, yung na detention facility. And balita nga natin, compared before, mas konti na yung iniinom niyang gamot ngayon. Dati daw madami. Ngayon, tinanggal lahat yon, tapos parang maintenance na lang yata yung pinapatake sa Okay, sana tuloy-tuloy ho natin nung pagdadasal, isama ho natin sa panalangin itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte na sana man lamang bago siya lumisan siya ang magpasumpa dito kay Vice President Sara Duterte, di ba? Sa pagiging susunod na presidente ng Pilipinas. Bakit tayo bakit yung sinasabi nila mai-impeach si Sara, ganito ganyan yan, di magiging presidente. Bakit palagi yung mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte laging positive na magiging presidente si VP Sara? Alam niyo ho ba kung bakit? Kung bakit di tayo pwedeng panghinaan ng loob? Kung bakit lagi natin dapat i-claim na magiging presidente itong si VP Sara? Sa lahat ng politiko ngayong mga panahon na to, katangi-tangi itong si VP Sara, na sigurado tayo pagka siya nakaupo, mare-replicate niya yung mahihigitan pa o mas mapapaganda pa yung ipinakitang performance itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte nung siya pa ang presidente. Yun ang ating pinanghahawakan dito. Yun ang ating pinapanalangin, yun ang inaasam-asam nating mangyari na kahit pa paano panibagong 6 na taon na katahimikan at magkakaroon ng progreso sa ating bansa. Hindi ko kagaya nito. Tingnan nyo naman mga kababayan. Meron pang progreso. Tingnan nyo na lang ang lusod ng Maynila ngayong mga panahon na to. Hindi ko sinasabing, yung climate change natin, hindi ko na sinasabing walang climate change. Pero hindi naman sa lahat ng bagay, dapat, yan na lang lagi sisihin natin. Wala na tayong gagawin dahil climate change, gano'n? Hindi ho gano'n. Hindi ho gano'n ng pinagtatawanan natin, ginugood time natin yung mga pinag-uusapan. Pero, ang problema ho kasi, hindi natin pwedeng laging sabihin na bumaha ganito, malalim ang baha, maraming ulan. Dahil yan sa climate change, hindi ho pwedeng gano'n. Kung gano'n, wag na tayong mag-flood control. Hayaan na lang natin, climate change pala . Kamusta naman ang mga mood ng mga kababayan natin dyan sa labas ng The Hague? Kanina may nakausap tayo, medyo nalulungkot na raw sila kasi parang tagal na nila nandirito, sigaw sila ng sigaw, parang walang nangyayari. Kaya nga maganda yung binalita nyo kanina na plano ni Atty. Torion na magkaroon na ng organization talaga. Organized na, hindi lang basta sigaw lang tayo ng sigaw ng Bring PRRD Home. Kailangan talaga meron na tayong gawing hakbang, paraan para
na konkreto na para gawin ito. Pero bagamat daw nalulungkot sila dahil parang walang nangyayari sa mga panalangin at sigaw nila, hindi raw sila hihinto sa pagpunta rito para suportahan si Pangulong Duterte. Nanggaling pa po sa iba't ibang lugar yung mga nandito, galing pa ng Germany, galing ng UK, galing ng Switzerland, Paris. Nagpupunta sila dito, nagdadala sila ng pagkain para, dahil kasi alam naman nila yung ibang mga taga rito, hindi pa kumakain, nakakagutom kasi yung oras na ganito eh. Mga marino, lagi nagpupunta rito, yung mga seaman, magdadak sila, tapos instead mamasyal sila, dito sila nagpupunta sa Duterte Street. So high spirits pa din sila, pero at the same time, medyo nalulungkot sila, gawa ng masyado na matagal si PRD. Kasi malapit na rin ang taglamig dito at sobrang lamig daw dito mga partner. Ay hirapan nang mag-organize dito sa labas kapag gano'n nakalamig. Ang problema daw nila kasi kapag nawala sila dito at nalaman ni Pangulong Duterte na wala ng tao dito sa labas, bagamat pinauuwi niya yan ng mga yan araw-araw, baka mas malungkot yung tao at baka mas lalo makasama sa kanya. Kung malapit lang ho tayo dyan, baka every other day, nandyan ho tayo. Kaso layo ho kasi yan eh. Bisa-bisa pa ho kasi dyan. Baka makita pa lang tayo dyan sa Europe visa. Hindi na tayo bigyan eh. Naku, hindi pwede si PH. Nakakalungkot to, nakakalungkot. So, kaya sa mga nandyan, dito kay Boss Dada, laki ng natin dyan na respeto at pasasalamat. Palakpakan natin itong si Boss Dada. Palakpakan natin mga banateros, mga nag-effort na magpunta dyan sa lugar na yan. Especially dito kay Boss Dada. No? Talagang effort kung pagpunta dyan. Pinanood natin yung mga vlog niya, hindi ko talaga biro. Yung paglipad pa lang. Kahit nasabihin mo naka-business class ka, yung layo pa lang ng biyahe, talagang mapapagod ka na, di ba? Oo, may kasamang pasyal yan, pero ano pa rin, ika nga, yung purpose talaga ng pagpunta dyan, nitong si Boss Dada, naniniwala tayo, para may pagbigay na suporta dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Maraming salamat, Boss Dada. Palakpakan natin si Boss Dada. Bosso, sige, hanggang kailan daw si Ma'am Hanelet pagka-after ni VP Sara Duterte? Hindi ako sure, partner, pero magtatagal sila gawa ng si Kitty yata bakasyon sa school. So baka magtagal sila siguro kung hindi 2-3 weeks siguro sila dito. Sige, pagkatapos nila ako naman punta dyan. Ikaw, Coach Yan, Oli. yan ang maganda panagpay. Ang dami kasi nag-aantay sa iyo talaga dito. Ay, by the way, nandito si nandito si ito yung mga malulupit dito. Yan, si Alvin. Sila ang mga nagsimula ng pagtipon-tipon dito sa Dahig. Kaway ka sa mga panaderos. Like po ang panaderos. Isa pa yan si Alvin. Palakpakan ho natin yan si Alvin. Solid din yan, solid. By the way, nagpapasalamat ang panaderos sa iyo, Alvin, at sa lahat ng mga Pilipino na nandito. Kasi kayo nagbibigay ng pag-asa kay Pangulong Duterte sa lahat. Kayo magsasawa. It's my honor po. Wala hanggang sa dulo, sir. Invite po sila sa channel mo. Oo, I'm inviting everyone to follow me on my YouTube channel, Alvin Dave Sarzate Official, on my Facebook, Alvin and Tourism, also on TikTok, Alvin and Tourism. Basta may tanong ako. Kasi napanood ko yung video ni Alvin na parang sinisita siya ng mga foreigner dyan at may mga nagtatanong din kung ano yung nangyayari dyan. Hanggang ngayon ba nangyayari pa rin? Video mo na parang lagi kami kausap ng mga foreigner. Sir, kasi ina-explain ko, sir, kung ano yung sitwasyon natin, mga Pilipino, bakit kami nagtitipon-tipon sa labas. So palagi ko po ina-explain sa kanila bakit pag ganito yung resolve ng mga kababayan natin dito sa labas ng ICC Retention Facility. At saka para magkaroon sila ng background kasi meron na silang preconceived notion. Ano po ba si President Duterte yung ginagawa na nilang kriminal? Kahit he's just an accused individual na nakadetenay po sa loob ng ICC Detention Facility. Pero wala naman violente, no? Wala naman. Hindi pa talaga parang concert lang or Boss Dada, medyo layo kayo ng konti kay Harry Roque kasi naririnig yung boses. Nagsasapaw yung audio. Layo kayo para mas ma-interview natin kayong dalawa. Ayan. Coach So Oli, ayun, wala may naman tanong daw wala naman daw violente. Curious lang talaga sila. curious lang, sir. At saka, I think it is one way of disseminating information doon sa mga foreigners na talagang curious sila. Sometimes sinasabi nila, mga loko-loko kayo, bakit niyan ginagawa? So ang ginagawa naman namin, we try to rebut and argue with them
properly with the facts, ano bang pinaglalaban naming mga Pilipino dito sa labas ng ICC detention facility. So hindi kami natitinag, lalo-lalo yung iba, kasi tingin nila si PRRD daw hindi na talaga makalabas. Kasi they killed so many Filipinos, ganito ganyan, kasi they only base this from what they read and what is from the media. Kaya meron silang kumbaga dilawan sila. Kaya alam mo, maswerte tayo dahil nandito sila Alvin na nagpapaliwanag sa bawat foreigners na curious at nagtatanong kung anong ginagawa natin dito. Eh, yung mga ano naman, yung mga nagpo-protesta dyan laban kay Pangulong Wala naman, no? Kasi, Wala na. Wala na po protesta. Meron lang daw nung nakaraan nagpunta rito, yan si Walden Peño nga, na walang tao, di naman siya kilala ng tao, nag-picture lang daw dyan na naka-thumbs down. Di naman daw may nakilala kasi. Pero kung kilala nila, definitely, di sila papayag. Baka dito na nila